Ito po ang tanong, kung sakali po na di ma-approve sa pag-ibig, pwede po ba maibalik lahat ng hinulog? Salamat po. Sisimulan po natin no, sa step 1. No? Step 1, magre-reserve po ng atin pong unit at may corresponding requirements. Ang approval po ng housing loan ay kapag po iyan, tapos na yung bahay, tapos na yung down payment, complete na yung documentations ng property sa particular subdivisions, and then, tatawagan po ang home buyer to update and comply ng requirements. So, ang gusto nating i-pinpoint, bago pa lang po i-forward sa pag-ibig, ini-evaluate na po yan ng developer kung kumpleto po tayo ng documentations. So, the moment po na i-forward sa pag-ibig, most probably pulido na po yun. Kasi na-evaluate na po yan ng developer. So, wala pong masyadong reason bakit po hindi ma-approve ang inyong housing loan kapag po pinorward na ng developer. Kasi hindi po nila ipo-forward ng kulang. So unang-una, sa side po ng developer, ito lang po kasi yung mga titiyakin nila eh. First time mo mag-housing loan, qualified ang sweldo, kompleto ang requirements, nakapirma ang kumag-asawa, nakapirma ang asawa. So yun lang naman po yung basic na assurance na ma-approve ka talaga sa pag-ibig. At saka pa lang nila ipo-forward. So, may mga cases ba na hindi na-approve o na-decline sa pag-ibig? Yes, may mga cases. Ang cases lang nun usually, kapag nag-CI, maybe hindi nag-respond back yung employer. Hindi nag-respond back. Halimbawa sa OFW, hindi nag-email ang employer, hindi nag-respond back, di ba? Hindi nag-email back. O kung dito sa local, hindi nag-response yung employer mo. Or maybe pinuntahan ka sa bahay, hindi na-confirm na nandun ka. So yun na naman yung mga basic. So meaning to say, kung talaga namang totoo yung mga nilagay mo na details, walang reason para hindi ka ma-approve. Sa cases na hindi nag-respond back ang employer, sabihan naman yung developer na hindi nag-response back, so kailangan lang mag-reply yung employer. Sa cases ng OFW, kapag tinatanggi, ang ginagawa na lang doon is, yung mismong contract, ipapatatak na lang doon sa pag-ibig doon sa embassy sa abroad. So yun, meaning to say, binerify ng pag-ibig na doon. Pag pinorward na sa pag-ibig, pulido na po yun. Part pa lang ng developer, dito na malalaman. So walang reason para hindi po ma-approve. Pero sa case ng developer, doon po ang screening. So kaya po, yun lang po yung kailangan natin tandaan. First time mo mag-housing loan, so meaning to say, pwede ka lang ma-disapprove kung halimbawa nagsinungaling ka. Diba, may loan ka na pala dati, blacklisted ka na dati, yun, po pwede ka nung ma-decline. No? Mostly, kapag meron ka hindi dineclare, yun lang yung mga reason talaga na pwedeng ma-decline ka. At, siyempre, sa fault mo po yun. No? Kaya, ayun, may chinecheck po, first time mag-housing loan, di ba? Have you availed any housing loan? Nakalagay po doon. So, kasi pagka nilagay mo na yes, naka-avail ka na, titignan nila. Papasubmitin ka nila ng SOA ng previous housing loan mo at kung qualified pa ba yung sweldo mo sa kasalukuyan. Sa requirements naman, ganun din po. Kailangan nyo lang po mag-comply ng requirements. So kung legit naman talaga tayo nagtatrabaho sa isang legit din na company, so makakapag-provide naman po talaga tayo. So yun, ganun po ha. So kung halimbawa, nagkaroon ng mistakes or hindi mo na-declare tas na-decline, sa part pa lang ng developer yun, dahil hindi ka makapag-comply, kasi hindi po nila yun ipo-forward kung hindi po yun kompleto. Na okay yung salary, okay yung mga requirements, hindi po nila ipo-forward yun sa pag-ibig. So ganun po, generally, non-refundable. Kaya po tayo, siguraduhin lang po natin yun. Una, first time mo mag-housing loan, much better po kung first time mag-housing loan. Qualified yung sweldo, basic salary kapag po tayo ay locally employed at pag-ibig. Pag bank kasi, kinukonsider nila yung mga allowances. And ano pa ba, first time mag-housing loan, qualified ang salary, makukumpleto ang mga requirements. And kapag sa married, no, mapapapirma ang asawa. So, yun naman po yung mga basics. Pagka okay ka doon, wala pong reason na ikaw ay madi-decline. So, possible lang sa CI, maybe sa employers, which is minor naman yon, di ba?